Good morning po sa inyong lahat. Welcome po sa ating pong daily vlogging. Hallelujah. Ito po yung part 2 ng ating pong topic na Conquering with God's Word. So kahapon po na pag-aralan po natin, we must discover God's Word. Hindi natin madidiscover ang God's Word kung hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi diyan, kailangan natin sa Psalms 119, sabi dito, ika'y pupurihin lahat ng tuntunin mo. Sabi ni King David dito, lahat ng tuntunin mo ay ituro po ninyo sa akin. So hindi matututo ang isang estudyante kung hindi siya papasok sa school. Hindi siya matututo kung hindi siya magkakaroon ng sariling libro at mag-aaral po mula dito. So ganoon din po tayo bilang isang mananampalataya. Ang Diyos po, ang ating Ama, kailangan po natin siyang pagbulay-bulayin. Kailangan natin alamin ang kanyang mga salita at purihin ng Panginoon dahil po nailimbag na nga po ang salita ng Panginoon, ng Bible, at meron na pong digital Bible na kung saan, kahit ano, pwede natin, may mga translation po yan. At madali po natin matututunan ang salita ng Diyos. Kailangan lang po, desire po natin na magbasa at makinig ng salita ng Panginoon. Number 2, i-digest daw po natin ito. Sabi dito, digesting is to think over and to absorb. So, sinabi rin po sa Joshua, di ba? Kailangan natin pagbulay-bulayin ang salita ng Diyos araw at gabi. Purihin ng Panginoon. At pag ina-absorb mo ang salita ng Diyos, alam niyo po ba, ikaw din ay i-absorb ng Word of God. Yan po yung nangyayari po sa mga Kristiyano kung bakit nagiging sila ay Christ-like po. Nakikita po sa kanila, sila na po yung living Word of God. Hallelujah. Kahit hindi po sila mag-preach sa bubuklat ng Bible, di ba? Ang nangyayari po, sila na po mismo nagliliwanag na sila yung buhay na salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya sabi ko nga purihin ng Panginoon na nakikita pala talaga kung ano yung lagi nating kinakain. Katulad din po talaga ng physical na kinakain po natin, no? Kung kumakain po na tayo ng marami mga bawal, let's say yung mga makolesterol na pagkain, ay sigurado po lumalabas pala sa ating katawan yung mga cholesterol pag nagpa-check up po tayo, di ba po, ng ating dugo. At makikita po yan, taas na mga cholesterol po, no? So ngayon, ganoon din pala sa salita ng Panginoon. Kung hindi tayo kumakain ng salita ng Diyos, hindi rin pala nakikita sa buhay natin ang pagiging isang tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesus at tagapagsunod din po sa Kanya. Pero kung tayo po ay nagbubulay-bulay, di ba? Kumakain lagi at inaabsorb tayo, inaabsorb natin ang salita ng Diyos at inaabsorb tayo ng salita ng Diyos, nakikita rin po pala sa buhay ng isang mananampalataya yan. Kaya hindi po pala ito patagalan sa pagpasok po natin ng simbahan. Ito po ay ipalaliman sa salita ng Panginoon at isinasabuhay po ang salita ng Panginoon. Hallelujah! Ang pangatlo po sa araw na ito, ang sinasabi po ng ating points po, nakikita po natin kung paano tayo lalago sa Panginoon at magiging conqueror sa pamamagitan ng kanyang salita, kailangan natin maging delightful, maging masaya tayo sa salita ng Panginoon. Hindi po ito obligasyon. Kaya nga po hindi ako nagsishare sa inyo na may ganitong oras niyong basahin ang salita ng Diyos. Kailangan po, sabi ng Joshua, araw at gabi. So, ibig sabihin, pwede ka magbasa ng umaga, pwede ka mag-aral ng salita ng Diyos sa gabi, o anytime within the day. So, ito po ay pagbulay-bulayan po natin. Delight, maging masaya ka habang inaaral mo ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba ang isang mag-aaral, kung ito po ay masaya sa pag-aaral po niya, di ba ang ganda ng grades po niya? Amen po ba dyan? Pero kung ang isang bata ay puro laro, puro happy-happy lang, di ba? So makikita po magre-reflect din yung grade niya. So ganun din po tayo bilang isang Kristiyano, kung tayo po ay masaya nag-aaral ng salita ng Diyos, alam niyo po, magre-reflect po yan sa atin. Magmamanifest po yan sa atin. Pero kung tinatamad tayo, puro tayo, wala tayong panahon sa salita ng Panginoon, puro tayo kaabalahan. Di ba? Ang daming kaabalahan naman talaga from the house, from the work, di ba? Everything. Ay sigurado, nakikita rin po yan sa ating pong buhay. Yung resulta sa ating buhay. Sabi po ng Psalms 119 verse 47, sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko pagkat aking iniibig. So kung love na love niyo talaga si Lord, love na love niyo yung word niya, love na love niyo, kagaya ng estudyante, love niyo mag-aral, di ba? Matututo po tayo at lalago po tayo. So some do not delight in God's word. Reading it is a duty to be performed. Doon sa iba kasi performance lang, parang
Kasi utos ni pastor. Hindi po, wag po natin gawin yan. Amen? So, delighting in God's word enable us to be conquerors. Pag ikaw ay mahal na mahal mo ang salita ng Diyos, sigurado para kang isang estudyante rin na love mo mag-aral. Pag dumating na yung pagsubok, examination, testing, di ba? Quizzes, nako, ready ka. Hindi kayong natatakot, nababagsak ka because you are ready. Ganun din po yan. Pag meron tayong word of God sa buhay po natin, dumating yung pagsubok, pag dumating yung problema, sitwasyon, circumstances, ay ready ka kapatid. Mananagumpay ka dyan. So, Christian who delight in God's word, love His word, and obey it. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, ulitin natin, discover God's word, diba? Digest God's word, delight in God's word. Pang-apat po, ito naman depend on God's word. So, paano tayo didepend? Kung hawak-hawak mo ang salita ng Diyos, parang ano yan, natuto ka sa school. Okay, pag ikaw ay natuto sa school, lumabas ka man ng school, dala-dala mo pa rin yung yung pinag-aralan mo. Let's say, mathematics, English man yan, o ano man, Pilipino man yan. Diba? Dala-dala mo yan sa labas ng eskwelahan. At doon, makikita yung dunong mo, yung pagiging marunong mo dahil nag-aral ka. Amen? So, ganun din dito. Pag tayo po ay mahal na mahal natin ang salita ng Diyos at ito po ay sinasabuhay po natin, nagiging dependent ka ngayon sa Lord. Di ba? Nagiging dependent ka sa kanyang salita. So, ano man ang ginagawa mo, kapatid, hihingi ka mo ng konsultasyon doon sa kanyang salita. Ipapaalala ng banal na Espiritu sa iyo yan. At pag pinaalala ng banal na Espiritu, i-apply mo ngayon yung God's Word. Hallelujah. In Psalms 119 verse 89, sabi dito, ang salita mo o Yahweh di kukupas. Hallelujah. Walang hanggan, matatag at di makilos na rurok ng kalangitan. Hallelujah. So God's word ay tunay ngang eternal. Walang hanggan. Hindi mawawala ito. Pero maraming mga Kristiyano ay hindi po dumedepende sa salita ng Diyos. At ginagawa lang po nila parang last resort ang salita ng Panginoon. Gagawa mo na sila ng sarili ng effort. Halimbawa, kinapos ka ng pananalapi. Okay, so halimbawa, ikaw ay may pangangailangan, dumating na yung mga due date mo, yung mga bills mo. Diba? So anong gagawin mo? So, una muna, effort muna natin gagawin natin. Diba? Usually, yung mga tao ganyan. Effort muna, mangungutang ako dito, mag-overtime ako dito, hindi muna ako mag-church kasi mag-overtime muna ako. Ayan. So, may mga pangangailangan kasi. Hindi sila nakadepende sa salita ng Diyos. So, ano po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Sabi ng salita ng Panginoon sa Scripture, my God will supply all your needs. So, kung nakadepende ka sa salita ng Diyos, Lord, ito po yung pangangailangan ko, hindi mo depende ko sa iyo. Sabi mo sa inyong salita, you will supply all my needs. Purihin ng Panginoon. So, ganun ka dapat ka-dependent kay Lord. Amen? So, yun yung tunay ng isang conqueror. Hindi yung, kasi ano bang pipiliin natin? Maging dependent ka kay Lord o maging self-effort ka? Nakakapagod po yun, di ba? So, if we are to conquer, we must depend on God's Word. The Word of God will never fail us. Alam niyo po, sinabi po sa 1 Kings 8:56. Sabi dito, purihin si Yahweh, tinupad niyang lahat ang kanyang mga pangako at binigyan ng kapayapaan ang bayan niyang Israel. Hallelujah, tinupad ni Lord ang kanyang mga pangako. Sa lahat niyang mga pangako kay Moses, wala ni isa mang nasira. God, purihin ng Panginoon, wala ni isa man ang nasira sa mga pangako ng Diyos sa bayan ng Israel. Sino ba yung bayan ng Israel ngayon? We are the new nation of Israel. Tayo pong nananampalataya kay Jesucristo. Hallelujah. Hallelujah. So, alam niyo po ba, only few things lamang po ang trustworthy dito sa mundong to. Possession na nauubos, kagaya po ng sunog sa ibang bansa, di ba? Napakalawak. Yung ari-arian na uuubos, di ba? Yung pleasure, parang nawawala din po yan. After a while, masaya ka, tapos wala na. Popularity, nauubos din, nawawala din. Dating sikat ka, ngayon hindi na. So ano po ba ang isang stable na panghahawakan po natin? The only thing na nakita ko po ay salita lang lamang ng Diyos. One thing that will never fail us is the Word of God. Sapagkat ito po ang sabi ng kasulatan, 1 Peter 1:25. Ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailan paman. Hallelujah. So lahat ay mawawala. Sabi po ng salita ng Panginoon, ang langit at ang lupa ay mawawala, ngunit ang kanyang salita ay hindi mawawala. So purihin ng Panginoon. So lahat man ay kukupas.
Hallelujah. Pero ang Diyos, ang salita ng Diyos ay hindi kukupa. So magtiwala po tayo. So ulitin ko po, hallelujah. Number 1, discover God's Word. Number 2, digest God's Word. Number 3, delight in God's Word. Number 4, depend on God's Word. Praise the Lord. So tayo po ay i-apply po natin to. Araw-arawin nyo na po magbasa ng Word of God. Huwag niyong titigil po yan. Hindi po nyo kailangan isang chapter. Konti lang. Amen? Konti-konti lang po. Umpisahan niyo po sa Book of John. Tapos punta po kayo sa Old Testament. Kung meron po, tapos niyo po yung Book of John, sa Psalms naman po. Tapos Proverbs. Amen? Manalangin po tayo. Praise the Lord. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga tinuro sa amin. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Maging conqueror nga po sila. At magkaroon sila, Lord, ng passion, desire, O God, to know you more through the Word of God. Bless them indeed, Lord. In Jesus' mighty name, this is I pray. Amen and amen. So kita-kita tayo bukas puli sa panibagong topic po ng Panginoon.